Ipapakita ko sa inyo itong dalawang videos nung si VP Sara at nung dalawang tukmol Leo D at saka si Attorney Luke Espiritu na tama din naman ang kanilang mga sinasabi, the same din sa mga pahayag ni VP Sara. Kaya nga sabi ko, magkasangga na sila? Malamang hindi. Bubuisit lang sila kay Marcos. But at the same time, alam ko nabubuisit din sila sa mga Duterte. Kaya lamang ho, just a little bit of clap sa kanila kasi somehow hindi sila yung kagaya ng mga walang prinsipyo na mga kakamping or dilawan o mga rebelde na himudpwet kay Marcos ngayon. Ito, talagang inilalaban nila yung laban para sa bayan. O tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Tama. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya nung sarili niyang Mahiya naman kayo. speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. Para kontrolado. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Pandarambong. Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Road refunding. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayusin, sirain, Pondo. yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, naghanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. Pumuputok na mga alingas-ngas ng pagtatakip Pagtatakip. ng gobyerno sa investigasyon tungkol sa korupsyon. Lumalabas yung klarong manipulasyon para pagtakpan o i-manage yung takbo ng investigasyon hinggil sa korupsyon. Litaw dyan ang itinago ng gobyerno ang investigasyon sa partisipasyon ng ating mga mamayan. Ayaw nila maging transparent at sila lamang ang gusto makaalam ng investigasyon. Pangalawa, yung binuong independent commission for infrastructure ay hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na ang nag-appoint ng mga tao, siya rin ang nagbabudget ngayon,
hindi rin dininig yung panawagan na sana gawa ng batas ang pagkatayo ng isang investigating body. Kaya naka-cover o hindi agad kasali o exempted kaagad ang opisina ng Pangulo dahil siya ang nagbuo. Pangalawa, ito yung statement ni Azurin na sumunod na lang kayo, makinig na lang kayo, huwag na kayo magprotesta. Hindi niya naisip na nung panahong hindi natin pinoprotesta ang tungkol sa budget at sa flood control, naganap ang ganito kalaking mga nakawan. Tama. For 3 years, walang nag-iingay for 3 years, nagawa nilang pagnakawan ang taong bayan. Ngayong nag-iingay, anong ginagawa nila? Sinusuppress nila. Hinggil sa panawagan na dapat ay maging transparent ang investigasyon, dapat isang totoong independent body mag-imbestiga at dapat ituloy ng mga mamayan ang pagpoprotesta, no, na pinatampok yan. Alam niyo, maganda niyong gawin kayong Calyode kayo, Luke Espiritu and your group. Maganda niyong gawin. Kalimutan ninyo yung, ewan ko kung saan nanggaling yung galit nyo sa mga Duterte. Kalimutan nyo yun at umanib na kayo sa amin. Yun yung the best. Kasi nakita nyo kahit gaano kayo nag-iingay. In fairness, nag-iingay yung mga to. Hindi sila yung kagaya ng mga ibang kakamping. Like si Atty. Rowena Guanzon, nag-iingay siya. May paninindigan, ayaw sa Marcos, dahil sa mga naranasan dati, ayaw talaga. Etong mga to, ganun din. Diba? Pero ang problema kasi, like, si Atty. Rowena Guanzon kasi parang hindi naman totally umanib sa atin. Pero pinupuri niya rin kung ano yung magandang nakikita niya sa mga Duterte. That is the reason why malakas ang kanyang boses. Kayo, kahit anong ingay ninyo, parang kayo-kayo din lang. Pero yung mga ingay nyo, napakahalaga eh. Kasi you're striking a point. Kumbaga tama yung mga sinasabi nyo kasi same din sa aming mga sentimiento. Kailangan problema sa inyo, ayaw nyo, gusto nyong panagutin si Marcos, and at the same time, gusto nyo ring panagutin yung Duterte, lalo-lalo na yung tatay na nasa dahig na. Hindi ko maintindihan. Gusto nyong panagutin yung bilyong-bilyong nakaw, at gusto nyo ring panagutin yung milyon yung pagnanakaw. Yung kaya yung sinasabi nyo si VP Sara. So, ang tanong doon, wala yung lakas ninyo kahit anong tamang sinasabi ninyo. Kasi, hindi namin kayo maintindihan. Tama yung ano nyo, pero mali pa rin yung disposition ninyo. September 21 at nagtutuloy-tuloy, dapat talaga na patampukin pa, pasiglahin pa para i-pressure ang gobyerno na maganap yung panawagan ng taong bayan na dapat talaga makulong. Kahit din yung September 21, nakita nyo, for example, nagsalita si Vice Ganda. Sabi niya, naniniwala kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Paano maniniwala? Nasa harapan na niyo yung corruption, tas naniniwala na masusolusyonan niya. Panagutin ninyo ito, Pangulong Bongbong Marcos. Itong lahat ng kasangkot, ibalik yung yamang ninakaw, at pangatlo, higit sa lahat, itingin ko, ay dapat matigil na yung korupsyon sa Pilipinas. Sa amin, klaro yung script na lumalabas. Scripted. Gumawa ng ICI para doon na lahat ipagkasya sa so-called Independent Commission on Infrastructure. Lahat doon na ipagkasya. Yung mga investigasyon sa Kongreso, itigil na. At yun na rin ang naging linya ng House of Representatives. Itigil na daw ng House of Representatives ang investigasyon nila in deference to the ICI. At syempre, ganoon na rin ng Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, titigil na rin nila ang kanilang investigasyon, i-shoot lahat doon sa banga, doon sa ICI. So wala nang investigasyon sa Senate, wala na sa House of Representatives. Pagdating sa ICI, ano ang pinahayag? Wala daw. Kahapon lang,
wala daw public officials na natutukoy pa. Wala daw. So, pero meron silang sinasabi na maghahanda na sila ng napakadaming kaso. Dami. 15 to 20 cases. 15 to 20 cases out of sinasabi nilang 421 suspected or anomalous flood control projects flagged down out of 8,000 flood control projects. 51 cases. At syempre, kasabay na nun, para i-shoot lahat sa banga, doon sa ICI na yan, kasabay na yung panawagan ni Rodolfo Asurin, tumigil na kayo sa kakarali. Huwag na kayo mag-rally, kailangan ang accountability ay pinapanawagan, hindi sa rally, kundi sa institutional ayon sa kanya. Kailangan daw ng institutional action. So, isushoot nila sa lahat sa banga sa ICI. Ang ICI, ililimitahan ng investigasyon, tapos pwede na sila ulit mag-reset. Mag-reset na ang ating korap at kawatan na gobyerno. Meron na silang ilalaglag na mga sacrificial lamb, tuloy ang ligaya. Bakit tuloy ang ligaya? Kasi in the meantime, na tayo Tama, nadali mo, sacrificial lamb. ngayon nananawagan ng panagutin lahat, tigil na yung korupsyon. In the meantime, tuloy pa rin ang lahat ng mga sistema ng korupsyon. Kamakailan lamang, sabi na ni Congressman Chel Jokno, sinabi niya, ayaw natin ng korupsyon. Dito nanggagaling ang korupsyon sa House of Representatives, sa budget process. Gawin nating zero ang unprogrammed funds. Sabay sabi ng mga kongresista, wag naman. O, di ba? I mean, tama din naman yung mga sinasabi nila Chel Jokno. Tama, kaya lang ang problema. You're hitting two birds in one stone eh. Kung sino yung talagang may kabalbalan ng mga kawatan, yun. Di ko maintindihan. Aanoin nyo si ganito. Tapos, Duterte panagutin, Marcos singilin. Ano yun? Kung kayo maintindihan. Diba? Ayaw talaga nila itigil ang korupsyon. So, meron pa rin mga unprogrammed funds kung saan nila gagawing source yan ng ibang klase or parallel. Malinaw sa ating paningin, sa ating harap, kung sinong leader ang nangungurap. Budget process para meron pa rin silang insertion. Gustong itigil ang korupsyon pero wala pa rin anti-dynasty law. Wala pa rin. So lahat ng mga sinasabing institutional processes, Rodolfo Asurin, they have failed us. Ito dapat ang institutional changes or action na kailangan natin. Institutional action mula sa House na yung 2026 national budget ay walang korupsyon. Ayaw ba rin ninyong tanggalin ang unprogrammed funds? Institutional action, gusto nyo? Dapat ang ating buong Kongreso magpasa na ng anti-dynasty law dahil ang pinakaugat niyan ay ang mga pamamayagpag ng dynasty kung saan sistema na ang korupsyon, pero wala pa rin institutional action doon. Isa lang talaga ang dynasty na magandang nakita ko, yung dynasty ng mga Duterte. Pumunta kayo sa Davao, yan po ay pinamunuan ng mga Duterte for how many years? Sabi ko nga ang progress, it takes from a generation to a generation. Hindi yan kasya sa isang termino ng isang leader. Dapat may continuation yan. Halimbawa na lamang, sinasabi nila pag pumunta ka sa Davao, nag-iwan ka ng cellphone sa isang lugar, balikan mo, nandun pa rin. That is because yung custom, yung tradition, yung rules handed down from this generation to the next generation and to the next generation. Sa'yo, sa anak mo at sa apo mo, yun yung naitanim sa utak nila. So, the same, Duterte, tas next term na yun, Duterte na naman. Kumbaga, na-implant na yung magandang kaugalian, yung magandang batas, like Hong Kong. Dito, ganon din. Nag-iwan ka ng cellphone, nakalimutan mo yung cellphone, pagbalik mo, nandun. Kung meron mang kumuha, sorry to say, Pinoy. Diba? So, dynasty, may maganda, merong hindi. Pero karamihan kasi sa mga dynasty sa Pilipinas, wala. Ginawa na nilang business, family business. So, maliwanag na itong ICI designed para hindi talaga alisin ang korupsyon, hindi talaga i-address ang roots ng korupsyon at hindi parusahan lahat, kundi magmumukang parang cosmetic solution kung saan ipipresenta nila ang pagpapakulong at pagkakaso
sa mga sacrificial lambs, parang ito ay PIDAP Scandal 2.0 Yun. na tandaan nyo, Nadali mo. isa lang ang nakulong. Si Janet Lim Napoles lang ang nakulong. Na pinalaya na ngayon. Parang ang corruption baga ay ginagawa lang ng mga private individuals na nangungurap ng mga public officials, pero ang public officials walang nakukulong. So hindi yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Dapat magtuloy ang protesta. Dahil kung nagpatali tayo ng kamay sa mga sinasabi ni Rodolfo Azurin ng institutional action na wala namang institutional action, if at all we have failed institutions taken hostage by our dynasty, kung walang public pressure, walang protesta, walang direktang intervensyon sa taong bayan, mauhulog lang tayo sa mga malasarswela na pekeng mga address dito sa issue ng korupsyon. Tuloy at dapat manawagan na lawakan palalo. Imbis na limitahan ang direktang intervensyon ng taong bayan, dapat lawakan pa sa mismong proseso ng pag-iimbestiga. Hindi na tayo nagtitiwala dyan sa ICI na yan na appointed ni Marcos, na under sa control ni Marcos, tandaan natin, yan ay appointed at created ng Executive Department. Lahat ng findings yan, lahat ng directions niyan ay galing kay Bongbong Marcos mismo. Ayan. Yan kasi yan, ginawa lang yan, inimbento. Hindi kagaya yung tinanggal yan na PACC, batas, institusyon ng gobyerno. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo? Tinanggal. Tapos ngayon, umimbento ng independent kuno, sila, siya din ang may control. Siyempre, pagkaganyan, handicap na yan. Hindi yan tunay na independent. Ang mas importante dapat ngayong panawagan ay ang direktang intervensyon na mula sa rally, oo, pero kailangan pang iangat. Dapat magkaroon tayo ng People's Tribunal. Direktang intervensyon ng taong bayan doon mismo sa pagpapapanagot sa lahat. Hindi yung mga pekeng mga solusyon ni Marcos na mga ICI na yan kung saan lahat tayo sinushoot sa banga. Yun eh. Oh, ito pa kung may dagdag natin sinasabi ni VP Sara. Kung talaga Na dapat accountable yung mga napangalanan. seryoso. Ito. Ngayon ko lang din nalaman kasi ngayon lang din naman sinabi ni VP Sara, yung sa laptop pala. Saldi ko pala nasa likod. Ang ombudsman sa pag-iimbestiga. Imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. Nakapatay tayo dyan. Ano mangyayari dito? Isasalba ba nila? O makakasuhan na ito? Mapapanagot? Yun ang abangan natin. Kaya kayong mga kakamping na ewan ko kung may prinsipyo ba kayo o wala. Kung talaga kayong gusto nyo ng totoong laban, magkaisa tayo. Hindi yung ganyan pinaggagaw nyo. Marcos, ano yun? Marcos singilin, Duterte panagutin, ano? Saan ba talaga kayo?